Newsline 103.1 FM. Merry Christmas! Kasama ka, ikaw ang bida. Inyo nang mapapakinggan ang Health Tips. Kalusugan mo, usap tayo ng DOH Central Luzon Center for Health Development. Ang kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan. Samahan nyo kami sa isang oras ng makabuluhang talakayan kasama ang mga eksperto sa kalusugan para sa impormasyon, solusyon at inspirasyon tungo sa mas malusog na Central Luzon. Dito sa Newsline 103.1 FM na sabayan niyong mapapanood sa Facebook Live ng Newsline Central Luzon TV at DOH Center for Health Development Central Luzon. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang makabuluhang talakayan dito sa Health Tips. Kalusugan mo, usap tayo kung saan ating tinatalakay ang mga mahalagang usaping pangkalusugan na dapat alam ng bawat Pilipino. Ako po inyong makakasama. Ito po si Joe Salazar. Sa Sabado po, December 6 ay National Health Emergency Preparedness Day. Isang paalala kung gaano kahalaga ang kahandaan sa mga krisis pangkalusugan na maaari nating kaharapin. Ngayong umaga po ay pag-uusapan natin ang papel na ginagampanan ng sektor ng kalusugan, partikular na po ng Department of Health sa tuwing makakaranas tayo ng sakuna. At kung paano nila tinitiyak ang tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan sa mga ganitong panahon. Kasama po natin ngayong umaga si Dr. Myla Rostrata, ang Medical Officer 4 mula sa Disaster Risk Reduction and Management for Health Cluster ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development. Magandang umaga po, Doc May. Good morning po. Welcome po sa ating programa. Magandang umaga po sa inyo, Sir Joe. Magandang umaga po sa mga lahat ng nakikinig po sa ating palatuntunan sa radyo po. Taon-taon ho, no? Nakakaranas tayo ng emergency. Ika nga, no? Pero anong klaseng health emergency po ang karaniwang nararanasan po natin sa bansa at particular siguro dito ho sa Central Luzon na alam naman natin parang inaasahan na ho natin na taon-taon at lagi nating tinutugunan, ika nga. Sige, salamat po, Sir Joe. No? Tama po kayo dyan. Parang taon-taon po yata marami tayong nararanasan na calamities po dito sa Pilipinas at lalo-lalo sa Central Luzon. So madalas ang nararanasan talaga natin dito yung mga tinatawag natin na climate-related na mga disaster. Siya yung malalakas na bagyo, na syempre pag may malakas tayong bagyo, nagdudulot yan ng pagbaha. Sa atin, common din sa atin dito sa Central Luzon yung pagtaas ng index ng heat. Diba nagkaroon tayo this year, I think it was this year, Sir John, na tumaas yung heat index natin. Kaya medyo nag-ano din tayo doon, nag-worry din tayo doon. And then of course, yung earthquake yung tinatawag natin, every now and then nakaka-experience tayo ng mga pag-uga ng lupa natin, kaya meron tayong earthquake. So sa DOH, madalas din namin nakikita patungkol sa health, no, yung mga effects nitong mga hazards na to or mga panganib. So pagka meron tayong mga disasters ng ganito, meron tayong mga tinatawag na injuries. Pagka may baha, meron tayong kasunod niyan yung pagtaas ng kaso ng ating leptospirosis. Meron tayong mga waterborne diseases, yung pagtaas ng mga kaso ng mga diarrheal cases. At meron din tayong mga vector-borne diseases like dengue. And at pinakamahirap sa atin, Sir Joe, is yung pagka nagkaroon tayo ng malawakang klase ng disaster is that nadi-displace yung community natin. So pagka na-displace po yung community natin na wala sila sa area nila, tumataas naman po yung mga kaso natin ng mga mental health cases. Siyempre, sobrang stress yun sa katawan natin. So, iniisip natin kung ano yung mangyayari sa atin. So, because of this one, no, hindi lang po ito tinatawag na natural, hindi lang biological. Meron pa tayong tinatawag na technological, yung mga fire hazards, yung mga ganun. Meron din tayong mga environmental cases, may mga oil spills tayo. Kung kaya
pinagtitibay po namin dito sa Department of Health yung kultura sana na magkaroon tayo ng kultura of readiness or preparedness. Kaya nga meron tayo sa DOH, diba? Sinasabi natin dapat handa, alerto, at kailangan tayo magplano. Over to you, Sir Joe. Parang yung mga Pilipino, parang nasabi na nga, resilience, yung resiliency, nandyan na eh. Dahil taon-taon, ilang bagyo ho yung dumadaan sa atin, especially dito sa Luzon. No? Lagi nating nararanasan ho yan. Pero kapag tulad ho nun, especially pag pumasok na yung typhoon season, mga June, July, hanggang ngayon, mga ganitong month ho, kapag may mga sakunahong ganyan, gaya ho ng nararanasan natin bagyo at lindol, particular ho, ang Department of Health, ano ho yung kanyang, sabihin na nating papel, no? Bilang pagtugon sa mga ganitong sakuna? Ang dami talaga nating nararanasan. Kaya nga yung alphabet ng Filipino alphabet, pagdating sa bagyo, umaabot tayo hanggang letter Z, di ba? Yes. Nauubos yung alphabet natin. So the last one is, I think, one o letter U na tayo. Tama po. Oo, diba? So sa sakuna, no, whatever kind of sakuna is that, bagyo, environmental cases, ang Department of Health po, kasama po natin yung other agencies because we always have that, no, the whole of society approach. Kasi pag tinawag natin yung disaster, lalo na pag malawakan, mahirap pong gumalaw pag mag-isa lang kayo. So in collaboration and coordination with other national agencies, kami po dito sa Department of Health ang nangunguna when it comes to health emergency response. So kapag may sakuna, kami ang naniniguro that the services na patungkol sa health ay we still continue to give that one. Kaya yung mga health essential services, kahit na po yung mga frontliners na tinatawag natin ay naapektuhan na, hindi pwedeng tumigil yung mga health services na to. Kaya sinisiguro namin na operational ang mga hospital. Sa LGU, nag-advocate kami sa kanila, whatever happens, no, kailangan bukas yung mga clinics natin, yung mga center, rural health units. So, pag kailangan po ng local government units, ng medical team, kasi nga malawakan yung nangyaring sakuna sa kanila, tumutulong po or nag-augment po ang Department of Health at nagpapadala tayo ng medical teams. Kasama dito yung teams na eksperto sa WASH, yung tinatawag natin na water and sanitation hygiene experts, mental health and psychosocial support, kasama natin ng DSWD, lalong-lalo na ito binibigay natin sa evacuation center. Tapos nagkakaroon tayo ng pag-monitor ng mga disease outbreaks. So sinisiguro natin na kunwari na-displace yung isang community at nalagay siya sa evacuation centers, marami sila doon. So ayaw natin na magkaroon ng outbreak doon. So parang secondary disaster kasi ang mangyayari sa atin doon. And then tumutulong din tayo sa pagpapalaganap ng water safety, sanitation at saka vaccine integrity. Kasi syempre, pagka nagkaroon tayo ng sakuna, may mga secondary effects yan, like nawala ng kuryente. So, paano natin iingatan yung mga vaccines natin o yung mga gamot natin na sensitive sa temperature. And then nakikipag-ugnayan talaga kami sa mga local government unit para tiyakin na itong mga serbisyong na to ay patuloy na naibibigay, lalong-lalo na doon sa mga vulnerable communities natin, yung senior citizen, PWDs, women and children, no? Kasi sila yung at risk, talaga mataas yung hazard sa kanila when it comes to disaster. So, sa madaling salita, para hindi nyo makalimutan ko ano yung ginagawa namin dito sa Department of Health, kami yung nagtataguyod ng kalusugan sa gitna ng kaguluhan. So, amidst chaos, Sir Joe, we try to provide the health services, continuous provision of health services. Thank you. Opo, na actually parang this year nakita ko lang na nag-set up sa may District 4 nung lubog sa baha kamakailan. Mismong si secretary pa yung bumisita dun sa anong tawag ho natin doon? Yung parang temporary hospital natin dyan sa may Santo Tomas. Dito sa Pampanga. Tama po kayo dyan, sir, no? I think that was this year na meron kasing isang hospital
I'm maybe wrong, Makabebe. Makabebe, District. tama po. Hanggang Opo. ngayon, lubog. Oo, kinailangan po kasi nating i-stop yon kasi nga yung environment na papunta sa, na-isolate kasi siya, Mhm. binaha siya. But then, may mga pasyente po kasi siya doon, so kinailangan natin siyang ilipat. Yung mga pasyenteng naka-admit dun sa hospital na yon at in-accommodate po sila doon sa Bukas Center natin, doon sa Santo Tomas, na minamanage po yun ng JBL para po continuously mabigay pa rin. So lahat ng mga nasa community area na mabalakat dahil nawalan sila ng district hospital, dinidiretso po sila ngayon doon sa tinatawag natin sa Santo Tomas. So, kasi nga, di ba ang ginagawa natin, nagtuturfing tayo ngayon para hindi mapuno yung tertiary hospital natin. So, hindi natin agad sila pinapadala sa JBL para hindi mapuno yun. So, yung district ng Mabalacat, ay Makabebe, oo, sila, priority sila kasi nga nagsarado yung district hospital nila because of the flooding. Sila yung kinikater po doon sa tinatawag natin sa Santo Tomas na Bukas Center. Yun. Yun ba'y bahagi ho no nung ginagawa nating paghahanda at may mga protocol ba ika nga or bahagi na rin ho ba yun nung protocol na nakasaad or ginagawa ho natin tuwing may mga ganitong mga sakuna tulad ho nun talagang apektado ho yung operasyon ng isang district hospital. Kumbaga meron na ho ba tayong libro para sa mga ganong response? Yes po, Sir Joe. Isa po ito parte sa plano natin, sa malawakang plano na ina-advocate natin na lahat po ng LGU natin ay magkaroon sana yung tinatawag natin na contingency planning. So, ibig sabihin po nito, paano pagka nagkaroon kayo ng senaryo na ganito? Paano pagka itong senaryo na ito nangyari ganito? So, parang itong plano na to ay we work it at the back of our mind kasi baka pwedeng mangyari. So parang powers yung scenario na pinaglalaroan mo at ano yung mga strategies na pwede mong gawin. Kaya itong contingency planning po na to, Sergio, ay iba-iba po yan for local government unit. Kasi syempre, iba-ibang hazards ang meron sa kanila. Let's say for example, sa isang lugar na mababa sila, so common talaga sa kanila yung flooding. Sa isa namang lugar na maraming mabundok, like for example, Aurora o kaya sa Olongapo, prone naman po sila sa landslide. So ito yung mga kailangan nilang paghandaan at kailangan nilang gawa ng strategiya kunwari mangyari man yun. Like sa amin dito sa Department of Health, palagi namin silang tinutulungan na sa amin sa mandato po namin na tulungan ang mga health workers natin by provision of training, like for example, mass casualty management. Paano natin to gagawin? Yung mga basic life support, nandiyan yung CPR, nandiyan yung standard first aid, training sa WASH, training sa mental health and psychosocial support, training sa surveillance, and then of course, paano yung logistics natin. So, parang tinuturuan natin yung mga health workers natin at other partners natin, how do we have this kind of system na pagka binagyo ka, in-earthquake ka, ginulo ka, yung system na to in place pa rin at gumagana. So, pangalawa po na tinuturo namin sa kanila is we tell them how to preposition medicines and supplies. Kasi mahirap po kasing magbigay ng mga importanteng bagay. No? Kunwari, nangyari na. So, we want to get nga preposition. Ibigay mo to sa isang lugar na safe, available siya 24 hours a day, at kung kailan man siya mangyari. So, ang pangatlo po na ginagawa namin is the coordination within the system. Kasi syempre, hindi, yun nga, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, mahirap magtrabaho when you talk about disaster, tapos mag-isa ka lang. Tama. So, kailangan, diba, kailangan, pag barangay, hindi na kaya ng barangay, yung city, kung saan ka nakapaloob, yung barangay na yon gagalaw yon tutulong sa'yo. Pag itong city na to, hindi na kaya ng city na to kasi sobrang laki, tutulong yung probinsya na in charge dun sa city na yon. Pag hindi na kaya ng probinsyang ito, tutulong yung susunod na probinsya na malapit sa kanila. Like, think of it as COVID-19. Di ba malawakan yun, Sergio? So, national ang tumutulong sa atin. So, think of Yolanda. Di ba tumulong ang ibang mga rehiyon dun sa affected na yon? Kasi nga, sobrang laki. So, what I'm trying to say is, you have to have the coordination, collaboration in the event na hindi mo nakakayanin yung disaster na dumating sa inyo.
So, ang isa pa na inaano naman talaga sa amin is, yung pang-apat, I think this is the fourth, no, Sergio, is that pagkatapos ng lahat, like natapos na yung bagyo, natapos na yung pagbaha, ang DOH naman ngayon, minomonitor niya yung paglabas or pagmomonitor yung mga infectious diseases. Kasi, kunwari, ikaw na-expose ka sa baha. Siyempre, lumusong ka. Buong barangay mo, binabaha. Kailangan mong lumabas. After 2 weeks kasi, dyan papasok yung mga sakit na pwedeng mangyari sa atin, like leptospirosis. After 2 weeks talaga yan. So yan, ang DOH patuloy na minomonitor yan. Long after, matapos na yung bagyo, matapos na yung lindol, tinitingnan pa rin po namin yan. Kasi exposure yan ng tao eh. So in other words, hindi ang Department of Health, hindi siya yung pang ano lang, yung pag nag-response, one time, big time. So parang continuous yung binibigay na serbisyo sa community natin. Kasi syempre pagka hindi napigil yung isang infectious diseases, pwedeng makahawa yun. Let's talk about dengue. So pagka nagkaroon ng dengue yung isang community, iniisip agad namin na nako, baka yung lamok na kumagat dyan sa taong yan, nandyan sa area nila. So, hindi namin pwedeng gamutin yung isang patient lang. So, we look after the health of the community. So, parang, o kailangan magbigay tayo ng impormasyon, salamat na lang kasi katulong namin kayo, na maglinis kayo, kailangan huwag kayo magtago ng tubig, kung ganyan, kasi dadami yung mga cases, dadami yung mga pinagpupugaran ng mga lamok. So, parang, hindi kami tumitingin as an individual and personalized care. We look after the community pagkatapos po ng isang sakuna. Thank you. Doon nga, no, nakita ko ho yung through the years na bilang ako'y bahagi ho ng industry sa media, napansin ko rin ho ito na yung mga protocol na ginagawa ng DOH at I was surprised also with doon sa doon sa pinag-uusapan ho natin kanina doon sa may Santo Tomas. I think na naitayo yung anong tawag ho nila doon, yung dun sa bukas, naitayo siya within 24 to 48 hours po yata and nag-operate na siya. I think parang kaya pa nga niyang hanggang minor surgery doon kung di po ako nagkakamali. Ganun siya. So, ito ho ba ay bahagi ng mga ginagawa ng DOH, lalong-lalo na kapag ngayon, no, bilang pagresponde doon sa mga nagdaang bagyo ngayong 2025, tulad ho nun, siguro isa na yon, no, doon sa mga naranasan natin ngayong taon dito sa Central Luzon. May mga ano pa ba, ma'am, na sa ibang lugar, maari ba nating balikan, ika nga, yung mga kwentong mga tulad ho nito, no? Kung paano tayo naghanda at nagresponde doon sa mga sakuna. Siguro sa ibang mga probinsya kasi nakita ko ho, dito sa Pampanga talagang nakita ko ho yung response, especially diyan sa District 4, no? Isa na nga yung tinutukoy ho natin, yung ginawang hospital dyan sa may bukas. Sa ibang mga lugar ho, tulad ng mga nagdaang bagyong mga Krising or mga Dante, Emong, yung mga naunang bagyo, ano ho yung mga ginawa nating response? Okay. Tama kayo dyan, ano, may mga LGUs kasi, pag tinamaan sila ng, yung na-mention mo, Krising, yung mga Dante, ito nagdulot talaga ng malaking pagbaha sa Central Luzon. If I'm not mistaken, ito yung time na parang pangalawang beses na binaha yung NLEX. Yung parang, I can't remember it. Basta may time na gano'n na binaha talaga yung NLEX at nagkaroon ng massive traffic doon kasi nga hindi makadaan yung mga pampublikong sakayan at saka mga private as well. So yung provision po natin ng pagtatayo po ang tawag po namin dyan is the PEMAT, no? Philippine Emergency Medical Assistance Team, na galing po yan sa JBL at ito po ay mga health workers na galing sa ibang DOH hospitals. One of the example po, no, hindi lang siya local na nagamit. If you can remember po, Sergio,
nagkaroon tayo ng earthquake, I think in Turkey. Pinadala din po natin itong PEMAT na to from JBL. They can actually do the development or pagtatayo po ng mga tents in less than 24 hours. No? Tama din kayo, nakakapag-conduct po sila ng minor surgery. They conduct po yung mga pagkonsulta. At itong team na to, pwede nating ilagay sa kahit saang lugar kasi nga mobile sila. So ito po ay pinapadala natin every time na nanghihingi po ng tulong ang ating probinsya. Siyempre priority po talaga natin ang ating LGU o ang mga nandito po na sa Central Luzon. So whenever they ask for that, kasi nga bumagsak, let's say for example, bumagsak yung kanilang district hospital and kailangan nila ng tulong, pinapadala po natin itong PEMAT team natin. Ito po ay DOH Mobile Hospital po talaga. At pwede po natin silang i-deploy sa lugar kung saan sila kailangan. So parang ang daming tent po na magagawa doon. The last time that they went was, yun nga po, yung tinatawag natin sa Turkey. So nakagawa po sila and they stayed there for like 2 weeks. Nagkagawa po sila ng 12 tents, kasama na po doon yung kung saan titira yung responders natin. So ito po ay self-sufficient na health workers natin para lang makontinue natin yung provision ng health services natin. Kasi nga itong area na to ay bumagsak yung serbisyo nila kasi nga affected sila. So yun ang mga protocol natin na pinapa-implement natin in the event na meron tayong disaster. So kung hindi na talaga kaya ng LGU na to, they would ask help and then we will provide po. So itong tent na to, na hospital tent, minsan tinatawag nila hospital tent, nagagawa po agad yun at nag-stay po sila for as long as 2 weeks or for as long as kailangan po nila. So yes, Sir Joe, meron tayong protocol na sinusunod at ito po ay ini-implement natin pagkakailangan natin. Oo. Pumupunta ho tayo doon sa mga sakuna. Diba? Like yung landslide, may mga binaha. Bukod ho doon, ano ba yung mga usual na challenges na ho ito eh? I mean, yung mga lugar ko saan tayo pumupunta eh, binagyo na, binaha, nilindol. Pero yung on the part of Department of Health, paano ho yung paghahanda natin na or yung pagharap dito sa mga challenges na to, na despite na ganito ho yung nangyari, we make sure na makakapaghatid pa tayo o pa rin tayo no nung mga ganitong mga serbisyo. So ano ho yung mga naranasan natin ng mga challenge at paano ho na solusyonan ito? Anong ginawa hong paraan ng Department of Health? Alright, thank you. Tama kayo doon, no? May paulit-ulit talaga na challenges na nakikita natin sa field when we are being deployed. No? Una, yun, na-mention mo na paano pag may landslide. Una talaga, accessibility. Minsan hirap po talaga kami i-reach yung isang lugar kasi nga na-isolate sila. So, lalo na pagbaha, 'di ba? Syempre, we don't want to add naman baka mamaya magkasakit pa yung health, 'di ba? Ayaw natin mangyari na kunwari yung responders sila pa yung malagay sa delikado, o 'di ba? So, safety first, inuuna natin 'yon. So, ang solusyon na ginagawa natin for like this is kasi syempre na-map na po ng LGU yan kung saan yung low-lying areas natin. So parang ang ginagawa natin is ina-advocate natin sa LGU, you know, you have to preposition sa mga strategical places, like for example, na-isolate itong barangay na to. Paano natin mabibigay yung mga pangangailangan nila, pangunang pangangailangan nila, para mapatuloy pa rin nating mapangalagaan yung kanilang kalusugan. So yun, ang una nating problema is accessibility, and one of the things that we are doing is, you know, prepositioning of not only health workers but also of mga commodities at saka mga supplies natin. Pangalawa, and I think this is where we are very grateful for you, Sir Joe, is information. Lalong-lalo na po yung pagpaparating ng mga tamang informasyon dun sa mga affected communities natin, lalo na sa mga vulnerable groups. So we wanted to for them to receive the early warning
information. Kaya kasama po talaga dapat ito yung mga tinatawag natin sa isang LGU, yung Inclusive Communication Strategies, tulad ng paggamit kung ano man yung meron silang available sa kanila. Let's say, hindi naman talaga lahat ng areas natin ay merong internet connectivity. So, baka pwede tayong bumalik na tinatawag natin ng megaphone using o yung pag-house to house. So, yun yung tinatawag natin na inclusive communication sa mga lugar na mahirap natin talagang mabigyan ng information. So, ito yung mga solusyon na nakikita namin na pwedeng gawin. Pangatlo po na problemang nakikita natin, or not really problem, but challenges for us is yung overcrowding sa evacuation centers, no? One of the things na nakita namin is that yung mga evacuation centers natin is pangmadalian lang talaga. May mga bagyo tayo talaga that causes flooding na sobrang tagal, na parang more than a week flooded pa rin at hindi sila pwedeng pumunta sa lugar na yon. So overcrowded yung evacuation center. So alam naman natin pagka overcrowded at isang lugar, may mga bagay na hindi kinakaya, like for example, yung mga comfort rooms natin. So pag maraming gumagamit, the chances of that is syempre nako-compromise yung water supply natin, nagbabara sila. So parang yun yung problema natin talaga. Kaya ang ginagawa namin sa Department of Health, lalo na pagka matagalan na sila nagsistay sa evacuation center, is that together with the LGU, with that affected community, pinupuntahan sila, minomonitor, ginagawa ng paraan para yung integrity ng wash o yung tinatawag natin na water and sanitation hygiene ay mapanatili po natin. And of course, yung provision natin ng mental health and psychosocial support. Siyempre, nag-uproot ka ng isang pamilya at nagstay sila ng matagal sa isang lugar na unknown sa kanila. So parang yung stress nila is mataas. Kaya the provision of mental health and psychosocial support is in place na po para mabigay po natin doon sa mga affected communities. And then ang ika-apat po na nakikita natin na challenges is the continuity of care. Marami po kasi sa mga Pilipino ngayon ang merong yung pangmatagalang sakit katulad ng high blood, diabetes, yung may mga dinadialysis. So, ito, kailangan natin ma-provide pa rin sa kanila yung maggamot nila kasi pang araw-araw to eh. Kailangan nilang inumin to araw-araw. Kaya dapat mabibigay natin yung pangangailangan nila. And one of the challenges talaga is yung dialysis natin, yung patient natin. Kasi hindi naman tayo pwedeng mag-conduct ng dialysis sa evacuation center. So nakikipag-partner sila sa local government units na madala pa rin sila sa pinakamalapit na dialysis center para magpatuloy po nila yung kanilang proseso o yung kanilang medical condition ay patuloy na magawa, yung diagnostic procedure para hindi po magkaroon ng komplikasyon. So, unti-unti naman, Sir John, nabibigyan natin ng solusyon itong mga paulit-ulit natin na challenges na nakikita every time na meron tayong disaster sa mga local government units natin. Opo, no, tuwing mga ganitong may naasahan na bagyo, and actually, kahit naman kapag may naasahan na malalaking events dito sa Pilipinas, tuwing pagsalubong ng bagong taon, may mga tinatawag ko tayong mga code alert, no? Para mas maintindihan lang din ho ng ating mga nakikinig at nanonood. Sa technical na aspeto ho, no naman, at para din sa magka-idea ho tayo sa lawak ng isang possible na disaster or health emergency. Ano ho yung mga kakaiba, no? Ng code alert status ng Department of Health na from merong bicolor ho yan, kung di ako nagkakamali, white, yellow, red, blue, tama ko ba? ano ho yun at ano yung, siguro umpisahan ho natin dun sa pinaka tawag nating pinaka calm or white yata ho yung pinaka mababang alerto. Okay po. Tama kayo dyan, no, Sir Joe. Buti na lang natanong niyo sa akin yan. Kasi marami din nagtatanong sa community. Parang sinasabi nila, napakadami namang kulay nito. Diba? Minsan nag-ano kayo sa NDRRMC, meron silang yung orange alert. So,
para malinaw lang po, ito pong sasabihin kong code alert, ay ito po yung ginagamit natin sa health. So baka magulat kasi kayo, bakit may orange level sa warning? Iba po yun. Okay? So para kasi, bakit yellow rainfall? Mga ganon. Okay? So para malinaw tayo, ang pag-uusapan po natin ngayon ay coding po patungkol sa kalusugan. Okay? Sa Department of Health. Gumagamit po kami ng code. At tama kayo, ito yung code white, code blue, at saka code red. So ito po is think of it, the coding is like a guide, no? Parang sa Tagalog, gabay. So parang we are giving you a guide para malaman ninyo kung gaano kalawak at gaano kalalim ang dapat nating paghandaan. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng code na yun. So, isa-isahin ka lang. Pag code white, think of it, para hindi kayo masyadong nalilito, pero standby. Ganon. Parang, you're ready. Okay? Naka-standby ka. Ang pagka sa hospital yan, ibig sabihin, yung hospital personnel ay naka-ready. So, parang ina-anticipate nila na magkakaroon ng mga pagtaas ng mga pupunta sa kanilang hospital. Kaya nagre-ready sila. So, ibig sabihin, sa isang lugar natin, sa hospital natin, yung district hospital natin, nagre-ready sila ng manpower. Ibig sabihin, kunwari ikaw, naka-leave ka, ay hindi pwede. Kailangan, kasi naka-code white tayo. So, kailangan kahit naka-leave ka, papapasukin ka pagka nandun ka sa roster na yon. Okay? Tapos yung mga gamit ninyo, nakalabas na yan. Mga wheelchair ninyo, naka-ready na. This is in preparation. Pag dumami yung mga kailangan pumunta sa inyo na maaapektuhan, lalong-lalo na nung area ninyo. Okay? So again, yung code white natin, yung tinatawag natin na pinaka-basic, you think of it, like I mentioned earlier, standby. Ay, naka-standby kayo. Yung susunod natin na code is the code blue. So, ito, a step higher than code white. So, mas mataas ito sa kanya. So, parang nakalagay ito, activation. So, ina-activate mo siya. Ina-activate mo yung emergency response system mo. Mas maraming tao ang nakabantay dito sa operation center mo. Kunwari, para hindi kayo malito, kunwari nasa hospital tayo. Mas maraming tao ang nandito ngayon kasi iniisip mo, mas maraming tao ang maaapektuhan nitong particular na disaster na to. Kaya kailangan marami tayong nandito sa hospital. Okay? Nakahanda yung mga additional wards ninyo. Yun, pine-prepare ninyo yung isang cluster ninyo. Nag-open kayo ng isang floor para dinededicate ninyo para dun sa pina-perceive ninyo kung gaano kalawak ang maapektuhan na community. So, ginagamit itong mga code blue na to, lalo na pagka nakita natin, sinabi ng Pag-asa, so parang pag nagsabi ang Pag-asa na super typhoon po ito, super typhoon U1, di ba? Na-dinit nyo, typhoon signal number 5. Kaya nakita nyo code blue kami noon kasi nga, depende kung gaano kalawak at gaano yung ina-anticipate mo na maapektuhan itong particular disaster na to, sumasabay po yung code na yan. Okay? So pag sinabi niya super typhoon, ito tatama, ito dito, nagko-code blue kami. And then, pag sinabi nating code red, ito naman yung tinatawag natin sa health department na pinakamataas na level. Ito, full activation to. Think of it like COVID-19. Naka-code red tayo nun. Ibig sabihin, kailangan ang isang health facility na to, kasi nga naka-code red kayo, at any given time, dapat pag may pumuntang pasyente doon, nandun kayo kahit affected kayo. So, ibig sabihin, nung time nang nag-code red tayo, di ba nag-emergency, ang ginawa natin, nagtawag tayo ng mga nurses na walang trabaho. You apply for us. Kailangan namin yung manpower kasi naka-code red tayo. So, you think of it as like that. Parang ito ay parang gabay sa atin. So, when we talk about code white, you are on standby. May taong naghihintay sa inyo. When you are in code blue, activation yan. So, partial activation, minsan natidinig mo yan.
And then pag sinabi natin code red is a full emergency response. So ito ay dumidepende kung paano natin nakikita isang disaster. So doktora, minsan tanong nila sa akin, doktora, ito ba dependent yan, kunwari kung ano yung sasabihin ng Pag-asa? And my answer to that is, not all disaster kasi is parang particular sa bagyo, particular sa earthquake. Minsan meron tayong mga societal events. Let's say for example, nagkaroon kayo ng pag January yung the Black Nazarene. So minsan nakikita nyo kasi ganun siya kalawak eh. 'Di ba hindi mo siya nakikitang disaster, it's just an event, pero ang daming tao. 'Di ba? Kaya nga nakikita nyo nagko-code red yung iba doon kasi nga nakikita natin kung gaano kalawak yung pwedeng maging affectation. Kasi for example, nagkaroon ng stampede. So, hindi, ang code na to ay hindi siya yung parang pare-pareho kayo. So, pwedeng mag-code red ang isang lugar not because merong bagyo, not because merong typhoon, but sometimes because of an event. No? Like for example, yun nga, yung sinabi ko sa inyo, yung Black Nazarene. Kasi parang national event na yata yun eh. Parang milyon yung inaasahan natin na pumupunta doon. Tama. So I hope, oo, di ba? I hope na-clarify ko yun. Kasi wag lang po kayong malilito. The coding is just meant to guide us. Para alam natin. Yung nadidinig ninyo na coding, like, let's say for example, kasi Dok, nalilito kami, ang daming kulay, may warning, nag-ano yung NDRRMC, nag-warning siya. So, di ba yung SMS? Kulay din ho yung ginagamit nila. Correct, di ba may orange, di ba may ganon, huwag kayong malito. Oo. I think para, these are meant to just guide us, Sergio. Na like, kasi if it's an orange, huwag ka na pumunta sa huwag ka na pumunta sa isang department store. Diba? It's just to guide us na huwag kang lalabas. Kasi nakalagay nga doon na for the next 2 hours, ganito kalakas yung ulan. Kaya nga thunderstorm, diba? Just to guide us, huwag ka munang lalabas. Stay ka muna kung nasaan ka kasi may malakas na pag-ulan na mangyayari. Baka magkaroon ng landslide, baka magkaroon ng flash flood. So, it's just meant to guide us talaga. It's just yung information, huwag lang tayong malilito. These are not meant to confuse you but to guide you. So, kaya nga, very grateful kami sa inyo, Sergio, kasi nga yung information na yan, kaya nga kami dito sa DOH, sinisimplify namin. And then, yung kapartner namin kayo para wider yung dissemination. Sa ano ho natin, no? Pagbibigay ho nung para mas, gaya nga ho na binabanggit nyo, para mas mabigyan pa ng kaalaman nitong ating mga nakikinig at nanonood. May mga dapat, no? Dapat po bang malaman yung mga bagay-bagay na dapat malaman ang publiko na dapat hawak na nila, ika nga, bilang parte ho sa health emergency preparedness. Kasi gaya nga ho na binabanggit ninyo, kung minsan maging itong mga responders ho natin ay na ano rin ho syempre pupunta sila sa sakuna, kung minsan yung sarili ho nila ay at risk din. So bilang part ho ng publiko, no? May mga bagay po ba na dapat nalang malaman, no? Para maging parte ho sa health emergency preparedness. Naku, tama po kayo dyan, Sergio, no? Napakalaga po na yung community natin or the general public would know information, mga kaalaman po na importante sa health natin. Kasi nga, may mga times talaga na ang unang tutulong sa inyo ay yung sarili ninyo or yung community nyo kung saan kayo malapit. Kasi syempre, di ba pag nagkaroon ng baka mamaya yung mga responders na malapit sa inyo, affected din sila. So, ang unang sinasabi namin sa kanila is sa community, magkaroon tayo ng family emergency plan. Ito madali lang to. Dapat, saan kayo magtatagpo in the event na nagkaroon ng, let's say for example, earthquake. Dapat meron kayong area kung saan kayo magtatagpo. Kasi parang, paano kung yung area ninyo yung nagkaroon ng earthquake? Siyempre, i-cordon off yon. So, dapat alam nyo saan kayo pupunta.
Ay, dapat may usapan na kayo ng pamilya nyo. O, let's follow this one na. Kasi sinasabi naman niya ng community eh. Pagka nagkaroon tayo ng the big one, itong barangay na to natatamaan, pupunta kayo, let's say for example, sa pinaka-safe na place. Let's say, ang na-identify ng barangay ninyo ay sa Kapitolyo. So, dapat yung pamilya, alam na doon na kayo magtatagpo. Maghihintayan lang kayo doon. Kasi one of the biggest problem na nakikita natin is pag pumupunta ka doon sa area kung saan nagkaroon ng affectation. So, ibig na isa lang yung nagkaroon ng affectation dahil pumunta doon yung magulang. So, naging tatlo na sila. Nanay at tatay nandun. So, na-isolate silang tatlo. So, dapat you have a waiting place na safe na doon kayo makikita. And having said this, kailangan alam niyo po yung contact number ng isa't isa. Ako din, kasalanan ko dito. Minsan, I have to memorize the numbers of my family members. Kunwari, nawala na yung yung contact number. Kunwari, nag-lowbat ako. Diba? Nag-lowbat ako. Dapat memorize mo yung number ng bawat isa sa inyo. Diba? Parang, diba? Kasi we're so dependent, Sir Joe, doon sa tinatawag natin na cellphone na meron tayong directory. Eh, paano pag na-lowbat ka? Tapos doon kung saan nasa evacuation center ka o safe place na nandun ka, may phone lang silang pinapagamit. Diba? So, paano yun? Eh, kung hindi mo memorize yung number nun, medyo mahirap na nag-lowbat ka na. So, dapat meron kayong listahan. It could be, sinulat mo sa kamay mo, nilagay mo sa ano mo. So, yun. So, parang importante din kasi yun. Kasi paano ka tatawag ng tulong kung hindi mo alam kung sino yung tatawagan mo? So, yun ang una-una. Magkaroon kayo ng family emergency plan. Number 2, ako, ang Department of Health is like almost begging everyone to know, alam mo yun ang early warning signs. Paulit-ulit natin sinasabi, and I can see that in your before tayo mag-start, meron kayong early warning sign for diseases like leptospirosis. We can only help pag maaga ninyo pong ginawan ng paraan. Kasi yung iba, minsan pumupunta na lang sa health center, 3 araw na po siyang hindi umiihi. Naninilaw na po siya. Oo, diba? So, you have to listen. And I beg, yung community natin, huwag nating ipagwalang bahala yung mga ganito. Let's say, for example, 3 araw ka nang hindi umiinom ng hypertensive meds. So, dapat alam natin kung ano yung mga early warning signs. No? Let's say, for example, hindi siya flood-related. Sa heat stroke na lang, kunwari, di ba pag tag-araw, minsan hinihintay pa natin talaga na mag-collapse tayo. Di ba? Eh, may mga early warning signs sa mga radio station na, 41 degrees po tayo ngayon. Di ba? So, dapat pag ganito naghahanda na tayo, alamin natin yung mga early warning sign. Pangatlo po, na gusto natin malaman ninyo is i-secure ninyo yung health records ninyo. Kasi mahirapan po tayo, lalong-lalo na sa mga vulnerable groups. Like for example, yung mga PWDs. Kung may mga health records sila at binigay ninyo po ito sa mga, yung mga medical teams, at least alam ng medical teams kung ano yung record ng bata or nung pasyenteng to. Kasi syempre kung PWD yan, baka may degree or limitation of information. So kung may health records kayo, alam niya kung ano yung ibibigay niya. O kaya senior citizen na hindi na niya alam kung ano yung iniinom niyang gamot. Kung may health records ka, ipapakita mo yon sa mga health centers natin. At least, kahit yun man lang, mapatuloy natin yung health services. And then of course, sinasabi natin sa mga community natin, you have to listen sa mga verified information, mga official channels, doon kayo makikinig kasi iniiwasan natin yung tinatawag na maling impormasyon that can sometimes cause panic. Tapos minsan, sobrang panic natin kung ano-ano yung binibili natin na hindi naman talaga yun yung nakakatulong sa atin. And then of course, isa pa sa gusto nating ibigay sa kanila, no, kailangan alam natin, is bantayan natin yung mga vulnerable population. So ilang beses nang nangyari to na nawala yung matanda, nawala yung may mental health condition, nawala yung mga bata. Kasi nga, they tend to wander around, lalo na pagka nagkakagulo tayo at magkakasama tayo. So, kailangan ingatan po natin sila. Okay? Kasi nga, at risk sila. Dapat
sila yung una nating tinitingnan. Kaya priority po natin sila kasi pinaka-sensitive sila during times of disaster. So kapag alam po ng publiko yung mga basic preparedness na to, mas mabilis ang ating response at mas kakaunti po yung affectation na mangyari po sa isang community. Thank you. Oo, no? Yung paghahanda po ng mga ganung bagay, kailangan siguro essential na sa bawat bahay talaga eh. Diba? May mga pagkakataon ho na may mga kasama ho tayong matanda na kung minsan dahil sa katandaan na rin may mga hindi na rin may mga demensya, tama ho ba? At hindi naman sila personally hindi nila alam kung ano yung mga iniinom nilang mga gamot. So mahihirapan kung wari ito hong matanda na ito ay medyo nahiwalay doon sa kanyang mga pamilya, mahirap para sa isang responder o sa isang emergency na magre-respond kung anong mga gamot na dapat ipagpatuloy nung isang matanda. So, mahirap po talaga yung mga ganong sitwasyon. If I may, no, i-add ko lang din, isa din sa ina-advocate natin, Sergio, is yung tinatawag natin na bubag. Oo. I think most of the government, kahit sa barangay, down to the barangay level, are advocating for that. Na sana yung mga pamilya natin, lalong-lalo na yung at risk, kunwari ikaw ay nasa mga low level, yung ibig sabihin yung malapit ka sa body of water. Mga low-lying areas po. O low-lying areas, tama, that's the term, low-lying areas. So the chances of you na magkaroon ng flash flooding, magkaroon ng pambaha talaga is mataas sa inyo. So ina-advocate natin na sana magkaroon kayo ng gubag. So ang gubag po na sinasabi natin is kunwari nagkaroon ng pagtawag ang local government unit sa inyo o ililikas na po namin kayo. Ito yung bag, nahihilahin mo na lang. Okay? Itong bag po na to, essentials. Okay? Minsan sinasabi to, it's just parang mga joke no, doktora, alam mo ba yung essentials sila, isang ref, isang electric fan, yung mga ganon. So ito, ibig sabihin, essentials lang po ito. So these are basic. Kaya yung ina-mention ko po sana dito is parang hindi ito cast in stone na pwedeng magbago. Ito yung mga kakailanganin natin for the next 72 hours. So one of that, if I may, no, isa-isahin ko lang, Sergio. Tubig, no? Syempre kasi hindi natin alam. Baka mamaya may iniinom pala kayong gamot. So, wala tayong tubig na maibibigay agad-agadan sa inyo. You have to have water. Ready to eat food, yung mga nasa delata. So, yung mga delata natin, baka naman kasi mamaya magdala kayo ng delata, kailangan nyo pa pala pang open. So, yung mga ready, yung madali na lang hilahin. Hinihila na lang and then open na siya. Flashlight, kailangan mo ng flashlight siyempre pag madilim. And then, kung may flashlight ka, kailangan mo extra batteries kasi hindi mo naman alam, baka mamaya walang kuryente, hindi mo siya ma-charge. Ito din, importante to, yung mga whistles, lalo na sa mga bata. Very important sa mga bata talaga to, yung whistles. Kasi kung saan sila napupunta, tapos madilim. So, this can be a warning or a sign for them na nandito tayo. And then, kung ikaw ay may cellphone, syempre power bank, then first aid kit, face mask, alcohol, kailangan natin yan. Okay, minsan may tinatawag tayong hygiene kit. These are being given naman po ito sa barangay natin by the DSWD or kung sino man po yung mga kapartners natin. Important documents, no? Na-mention ni Sergio kanina, baka yung mga senior citizen natin makakalimutin na, minsan may dementia tayo. And then the important documents would have to be ID, birth certificate, medical records. Baka mamaya kasi ang nakuha ninyo mga ID pala to, mga resibo pala. Hindi po, yung importante talaga. And then mga small radio para sa update, makikinig kayo palagi dito sa ating newscaster na si Sergio, sa kanilang radio station. Extra clothes, payong, mga kapote, gano'n. Basic tools. Baka kasi may kailangan kayong ikat na gamot ninyo, tape, rope, gano'n. And cash na maliit. No? Kailangan, meron pa rin kayong gano'n. May cash pa rin tayo. Again, itong mga to ay pwede naman magbago. Depende talaga sa pangangailangan nyo. When it comes to meds naman, kung anong maintenance na gamot niyo, dapat meron kayong nandun sa go bag niyo. Like paracetamol, antihistamine, anti-allergy, betadine na panglinis ng sugat.
basta personal na medicines na kailangan ninyong gamitin. Basta ang prinsipyo talaga natin when we have a go bag, kung ano ang kailangan mo sa susunod na 3 araw para mabuhay ng ligtas at healthy, dapat nasa go bag mo. Okay? So, ito naman, ang go bag natin, dapat ready yan. Minsan kasi Pinoy talaga red, ganyan tayo. Gagawa tayo ng go bag pagka pinapaalis na tayo, mag-evacuate na tayo. Diba? Dapat yung go bag. Ngayon, ang tawag natin ngayon, peace time. Walang papasok na bagyo, wala pa sa Philippine Area of Responsibility. So, dapat yung go bag mo nandun. And then, the-go bag din, sa paalala lang po sa Department of Health, every now and then, sino-check mo din. Baka mamaya, yung tinago mo doon na dalata, na para mo kainin, expired na pala. O pati yung gamot mo, expired na pala. Kasi last 3 years ago mo pa nilagay yan. Kasi sinabi ng DOH, mag-prepare kami. So, dapat, yearly, chine-check mo din siya. And then, parang yearly, nire-replenish mo siya. Para, baka mamaya, yung go pa yung cost ng hindi natin magkaroon ng healthy condition during times of disaster. Oo, naalala ko na kamakailan, meron din akong press con with the OCD region, with General Corpus. Nagbigay din ho sila ng go bag. Yung bag na ginamit, yung literal na bag na ginamit, yung tinatawag ho nilang dry bag. Para kahit na mabasa yan or malubog yan sa tubig. Actually, hindi siya malulubog sa tubig eh. Para rin siyang pwede rin siyang gawing floater, parang ganoon siya eh. Tama po kayo dyan. Ang OCD talaga ka-partner ng buong agency yan. So, we wanted to take care of the Central Luzon. So, kaya mapapansin mo, Sir Joe, pareho lang kami ng yung advocacy. Yung be prepared. Nagbabago lang talaga kami ng content. Kasi syempre kami, mandato namin, particular sa health. More on health. So wag din malilito yung community natin. Walang kompetisyon when it comes to disaster. We work together. Kaya makikita nyo, at pansin na pansin yan, whatever it is na ina-advocate ng ating OCD, kasi sila talaga yung head when it comes to disaster, is the same, nagbabago lang kami when it comes to the mandates. Kami, particular kami sa health. DSWD, particular po yan sa family, yung provision ng mga food items, yung mga ganun. Maraming salamat po, Doc Mai, no? Pero may mga bagay or nais pa ho ba tayong ipaalala sa publiko, no? Kaugnay ho ng health emergency preparedness at mensahe ho sa ating mga nanonood at nakikinig. Alam ko, malawak pa ho itong topic na ito. Maybe sa mga susunod na mga araw ay ma-discuss pa natin yung mga ibang bagay. Pero for now, paalala ho, lagi nating paalala sa publiko kaugnay ng health emergency preparedness at mensahe kaugnay din ho ng National Health Emergency Preparedness ho natin. Okay, so ang National Health Emergency po natin, kaya natin to sinicelebrate. Think of it as parang birthday mo. Pinapaalala sa atin na at any point in time in our lives, kailangan we have that culture of readiness or preparedness. So let me just summarize kung ano yung napag-usapan namin ni Sergio at sana po maalala ninyo not only during times of disaster but more so during times of preparedness. So simple lang ang panawagan namin sa Department of Health. Number 1, alamin po natin kung ano yung hazard meron sa barangay natin. So iba-iba po kasi yung hazard natin. So let's say pwedeng baha kasi nasa low-lying areas kayo, alamin po natin yun. Yung lindol, baka mamaya nasa fault line tayo. O kaya heat wave, baka mamaya malapit tayo sa isang area kung saan napakainit talaga. So ito, alam natin to, Nueva Ecija, may mga areas po tayo dyan. So unang talaga is alamin kung ano yung hazard meron kayo. Pangalawa, ihanda po ninyo yung lubag nyo. Para anytime na kailangan natin magkaroon ng evacuation, hihilahin mo na lang siya. Number 3, siguraduhin po natin ang ating health needs. Number 4, makinig po tayo sa mga verified information, sa mga pinagkakatiwalaan po natin ng mga channels. At higit sa lahat, maging mabuting kapitbahay po tayo. Diba? Dahil sa gitna po talaga ng sakuna, ang unang tutulong po sa atin ay hindi naman po rescuer, kundi po yung taong katabi lang natin. So, be a good neighbor. So, ito yung culture na isa pa rin na gusto namin
na makita natin sa ating community. During time of disaster, pantay-pantay po talaga tayo lahat dyan. So kailangan natin, hindi tayo nang iisa, hindi tayo dapat maging madamot. We have to take care of our neighbors. Kaya nga, whole of society approach po yan. We wanted to have that culture. Pagkitingin po natin yung bayanihan culture natin, na known for talaga tayo sa Pinoy. So yun po ang panawagan namin dito sa Department of Health. Kaya po, sana, during times of peacetime na tinatawag natin, ito po yung mga panahon na naghahanda po tayo. Kasi ang best response po talaga natin is our preparedness. Thank you. Maraming salamat po, Doc. No? At itong usapang ito naging reminder din sa akin personal. No, ako meron ho akong go bag. Dalawa nga Yung isa talagang binigay ho ng OCD yun . Yung pinamimigay ng OCD, and I have my personal. So, sana maraming na-remind, natutuhan yung ating mga nakikinig at nanonood sa mga oras na ito kaugnay ho ng disaster preparedness. Maraming salamat po, Doc, and hopefully sa susunod mas ma-discuss pa natin yung mga ibang mga bagay. Yan ho ang ating nakausap sa kabilang linya, si Dr. Myla Rostrata, ang Medical Officer mula sa Disaster Risk Reduction and Management for Health Cluster ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development. Napakahalaga ho na tayo, especially dito ho sa Pilipinas, na taon-taon ilang bagyo ho ang dumadaan ho sa atin. Napakahalaga na tayo magsimula ho sa atin ang pagiging prepared, no? O paghahanda kapag may mga ganitong sakuna, upang agad ho nating malaman kung saan ho tayo pupunta, tulad ko pag may lindol. Kapag pinapalikas na ho tayo, napakahalaga na agad nating madala yung mga essential nga ho ng mga bagay. Kaya kailangan may go bag. At agad nating alamin ang mga lugar na safe kung saan ho tayo po pwede. Paghahanda, yan ho ang susi sa mga ganitong pagkakataon. Ang kailangan ho natin ay laging maging handa sa mga bagay-bagay, especially tayo ho sa Pilipinas ay laging binabagyo. Muli, ako po ang inyong nakasama. Ito po si Joe Salazar at maraming salamat sa pagtutok sa Health Tips Kalusugan Mo. Usap tayo ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development at ng Newsline Central Luzon 103.1 FM. Maraming salamat po sa pakikinig. Inyo nang mapapakinggan ang Health Tips. Kalusugan mo, usap tayo ng DOH Central Luzon Center for Health Development. Ang kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan. Samahan nyo kami sa isang oras ng makabuluhang talakayan kasama ang mga eksperto sa kalusugan para sa impormasyon, solusyon at inspirasyon tungo sa mas malusog na Central Luzon. Dito sa Newsline 103.1 FM na sabayan niyong mapapanood sa Facebook Live ng Newsline Central Luzon TV at DOH Center for Health Development Central Luzon. Broadcasting live from the city